May isang hari sa isang malayong kaharian sa Mindanao ang may anak na 2 lalaki. Ang nakatatanda ay si Prinsipe Madali at ang nakababata ay si Prinsipe Bantugan. Sa murang edad ay nagpakita si Prinsipe Bantugan ng magagandang katangian higit sa kanyang nakakatandang kapatid. Laging sinasabi ng kanyang guro sa kanyang ama na magandang umaga. Magandang umaga. Opo ka muna, guro. Mahal na rin, talagang yung bunsong si Prinsipe Bantugan ay napakatalino at mabilis siyang matuto kahit sa paggamit ng espada at palaso. Saglay niya ang lakas na kaya may paglaban sa 3 o 5 tao sa mano-manong labanan. Shuy! Anay! Sige po, maraming salamat sa mensahe, guro. Ang unang tanda na siya ay magiging isang magaling na sundalo ay nang napatay niyang mag-isa ang malaking buhaya na pumatay sa ilang taong bayan. Hindi makapaniwala ang mga taong bayan sa kanilang nakita pagkatapos ng pagtutuos. Ikaw na bata, oy. Unsa ka na kaya sa isa ka taong patyo na nga nakabata ang buhaya. Siguro gisapian siya sa mga Diyos. Dali nung, pasalamatan natin ang prinsipe na pumatay sa lumaw. Tara. Salamat. Nang umabot na si Prinsipe Bantugan sa kanyang kabinataan, siya ay naging pinakamagaling na sundalo sa kaharian. Lagi niyang pinamumunuan ang mga sundalo sa laban. Sila nagwawagi laban sa mga kahari. Nang namatay ang kanilang ama, si Prinsipe Madali ang hinirang na bagong hari. Mabuhay ang bagong hari! Mabuhay! Nagkaroon ng protesta ng mga Nasaranggo. Nais nilang si Prinsipe Bantugan ang maging hari. Kahit na ang mga ordinaryong mamamayan ay nagsasabing si Prinsipe Bantugan ang mas karapat-dapat maging hari sa 2 prinsipe. Si Prinsipe Bantugan ang naging hari, pre. Kaya siya ang isog, bastog, husgan. Dahil kaya tayo yung protektahan sa mga kaaway. Tama yun, pre. Tara, pre. Napita, pre. Hindi ito pinansin ni Prinsipe Bantugan. Alam niya na ang kanyang nakatatandang kapatid ang dapat na tagapagmana ng trono. Dahil si Prinsipe Madali ang panganay sa kanilang 2. Siya mismo ang nagpatunay sa kanyang kapatid. Nararapat lamang ng aking kapatid, Moy Mahari, sapagkat napag-aralan niya kung paano magpatakbo ng gobyerno. Ito ang sabi niya sa mga kapwa niya sundalo at ministro sa kaharian. Alam niya ang pamamalakad sa ugnayang panglabas at marami siyang magagandang plano para sa bawat mamamayan. Intindihan namin, mahal na Prinsipe. Ngunit nagkaroon ng isang bitak sa pagitan ni na Prinsipe Bantugan at Haring Madali, sapagkat si Prinsipe Bantugan ay hindi lamang matapang at malakas, siya rin ay napakakisig. Maraming magagandang babae ang nahuhumaling sa kanya. Magandang araw, mahal na prinsipe. Kahit na ang babaeng gusto ng kanyang kapatid na si Haring Madali ay sumuko sa kanyang gayuma dahil sa galit at inggit, nagpahayag ang hari ng kautusan. Hindi ko nga gusto nga ara makipag-istorya sa utot nga Prinsipe Bantugan. Maskin sino, kung sino man makita na kung nga ga-istorya sa iya, ay presuhon kag pasakitan ko gid itsakto. Nalungkot si Prinsipe Bantugan sa inutos ng kanyang kapatid. Nakita niya ang kanyang sarili parang may nakakahawang sakit. Lahat ay lumalayo sa kanya kahit ang mga kababaihan at kanyang mga taong minamahal. Walang gustong kumausap sa kanya sa takot na baka makulong at maparusahan ng hari. Dahil sa hindi na niya matagalan ang mga ito, nagpa siya ang prinsipe na lisanin ang kaharian. Sa kanyang paglalakbay ay nagkaroon siya ng malubhang sakit at inabot siya ng kamatayan sa pintuan ng kaharian ng lupaing nasa pagitan ng 2 dagat. Ang hari rito at ang kapatid na si Prinsesa Datimbang ay naguluhan. Hindi nila kilala si Prinsipe Bantugan. Oh! Kinsa may tawanan eh! Anong nabot ka sa diri? Hala! Noon sa maniman! Napatay na siya!
tilan, mapataw ko na pulong tagapayan dire. Aron may balaan kung kinsa ang napatay dire. Sige! Habang pinagpupulungan ng mga konseho ng hari kung ano ang gagawin, isang loro ang pumasok sa bulwagan. Ang nakaburon ay si Prinsipe Bantugan, ang mabunyi at balitang prinsipe ng Bumbaran. Pagkatapos ibalita ng loro kay Haring Madali ang tungkol Salamat, kay Loro. Prinsipe Bantugan, ay nanaig ang pagmamahal niya rito at naalis ang kinikimkim niyang inggit sa kapatid. Kalagsak ko pinalanggang gusto ko. Sana all palangga. Este, susunod mahal na rin. Samantalay ang bangkay ni Bantugan ay dinala naman ni Prinsesa Latimbang sa Bumbaran. Pagkabalik ni Haring Madali ay pilit na isinasauli ang kaluluwa ni Bantugan sa kanyang katawan. At muling nabuhay si Prinsipe Bantugan, nagdiwang ang lahat at muling nagbalik ang dating mabuting pagtitinginan ng magkapatid. Ay, napod kamatay na. Balitaan ni Haring Miskuyaw, dating kaaway ni Haring Madali na si Bantugan ay namatay, ay naging sila nagdala ng maraming kawal sa nasalatahan upang salakayin ang Bumbaran. Mao ba? Piti na ni Ron, namatay na si Bantugan. What a nice Nang sumalakay si Haring Miskuyaw, Mga kawal, ay kasalukuyang tara sa Bumbaran, ang kung saan lahat natin ang kariyan. dahil sa pagkabuhay ni Prinsipe Susunod, Haring Miskuyaw! Kaya ni Miskuyaw na nabuhay ng muli si Bantugan, kaya nagkaroon ng pagdiriwang. Natigil ang pagdiriwang at ang dalawang kaharian ay naglaban. Lang nagdala ng maraming kawal na saldatahan upang salakayin ang Bumbaran. Kumailan lang sa impapawid si Bantugan at sa pamamagitan ng kanyang kampilan ay pumatay ng maraming kaaway. Buong tapang na nakipagdigmaan si Prinsipe Bantugan, ngunit nanghihina pa siya dahil kagagaling pa lamang niya sa kamatayan, kaya siya ay nabihag at iginapos. Ngunit nang nanambalik ang kanyang lakas, nilagot niya ang gapos at siya'y nakawala. Buong bangis siya nakipaglaban hanggang sa mapuksa ang mga kaaway. Pagkatapos niyang magtagumpay sa labanang ito, ay dinalaw lahat ni Prinsipe Bantugan ang mga karatig, kaharian ng Bumbaran, at pinakasalan lahat ng prinsesang Katipan at umuwi sila sa Bumbaran. Buong galak siyang sinalubong ni Haring Madali at nag-utos ng panibagong pagdiriwang. Ang buhay ni Prinsipe Bantugan ay naging maligaya hanggang sa kanyang huling sandali.